Makasaysayan ang pagdaraos ng BSKE ngayong taon dahil sinubukan ng Commission on Elections ang pagdaraos ng automated na lokal na halalan sa ilang piling lugar. Kasama na dito ang Pasong Tamo sa Quezon City. Ang sentro ng balita mula kay Bea Bernardo, live. Audrey, buong umaga naging matiwasay ang automated election dito sa Pasong Tamo Elementary School sa Quezon City maliban na lamang sa ilang insidente ng power interruption at paper jams. Alas 6 pa lamang ng umaga ay dagsana ang mga tao sa Pasong Tamo Elementary School para sa barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Isa ang naturang paaralan na gumagamit ng vote counting machine bilang parte ng pilot test ng automated elections ng COMELEC. Nasa 100 na VCM ang nandito ngayon. Ang mag-inang Juliet at Irene Loang maagang nagpunta sa voting center. Tinulungan ni Juliet ang anak na si Irene na bumoto dahil meron siyang levosklerosis at learning disability. Pero hindi ito naging hadlang sa pamilya para makaboto. Nakapag-desisyon na namin sa pamilya, boboto ko po siya. Para po maka-experience siya pagboto kasi nga first time nga niya. Dalawang PCM ang nagkaberya kanina dito sa paaralan. Pero kapansin-pansin na hindi nawalan ng kuryente ang buong classroom. Agad naman itong sinure ng mga technician ang machine. Tiniyak naman ng electoral board na hindi makakapekto o Yung power, wala sa extension cord, papunta po sa wall outlet. And then nag-ask po tayo ng help sa mga school, sa mga assist po natin. Sa Quezon City High School naman, ilang senior citizen ang hindi naging komportable sa init ng pila. Binigyan sila ng opsyon ng mga election officers kung nais nilang bumoto sa kanilang presinto o sa covered court na lamang ng paralan bumoto. Ang naging problema ay kulang sa tao na tumutulong sa mga senior citizen at PWD kaya't may isang lola na nahirapan huminga. Samantala, dito rin bumoto si Senator Raffy Tulfo kasama ang kanyang asawa na si CIS Representative Jocelyn Tulfo. Sabi ng mambabatas, mahalaga na bumoto ang mga residente sa kanilang lider sa barangay. Ang mga barangay officials, sila ang unang mga taong tinatakbuhan natin, nilalpitan natin kapag may problema sa ating komunidad. Sila ang tinatawag na first line of defense when it comes to public order and safety. Tulfo sa naging paghahanda ng Commission on Election para sa barangay at SK election. Para sa kanya, kapansin-pansin na kakaunti lamang ang mga aberya sa eleksyon ngayong taon. Naging mabilis din ang pagboto ng mga tao ngayong taon ayon sa mambabatas. Mayroong 142 barangay ang Quezon City, 169 ang polling percent sa lungsod. 3 malls din ang ginamit sa lungsod na nagsilbing polling precinct para makaboto ang mga residente. Audrey? Maraming salamat, Bea Bernardo.